Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories ni Jem Vecino, narrated by Clifford Gonzalez. Limos. Akin na lang yan! Narinig yung sabi ng batang paslit sa lalaking nakasuot ng puting uniforme ng isang medical student. Pinili ko nga ito kasi nga nauuhaw ako eh. Sagot ng lalaking kalalabas lang din ng tindahan. Ba't ba nandito ka? Wala ka bang school? Kanina pa pong umaga ya. Gutom na nga po ako eh. Ba't di ka pa umuwi? Tanong ng lalaki. Maggagabi na. Natahimik ang batang babae. Napatingin ang lalaki sa paligid at nakita niya ang lugawan sa kanto. Lika, sunod ka sa akin. Uy bata, ano yan ha? Hindi na nakatiis na sita ng guard ng sanglaan na lumapit sa kanila. Huwag mong kinukulit yung tao. Okay lang po kuya, nag-uusap lang po kami. Nakangiting sabi ng lalaki. Sinama nito ang batang babae sa lugawan at pinapili ng kakainin. Pabalot na lang ya, sabi ng paslit. Oh, akala ko ba gutom ka na? Tanong ng lalaki. Sabay na tayong kumain. Sumabay na nga ang bata at may bitbit pang take home nang umuwi ito. Nakita ng guard ang lalaking nagbibilang ng barya matapos nilang kumain. Maayos at maputi ang suot nitong polo at pantalon. Mula siguro sa isa sa mga medical school sa University Belt. Oh, may pamasahe ka pa ba? Pabiro niyang tanong. Napatingin ang binata sa kanya at ngumiti. Meron pa naman po. Nahihiyang sagot ng binata. Nandun na naman sila kinabukasan. Kain ulit tayo? Ngumiti lang ang lalaki bago sinama ang bata sa lugawan. Oh, may take home na naman? Sabi ng guard nang makaalis na ang bata. Okay lang po, may extra pa naman po ako eh. Sagot ng lalaki. Pauwi na rin naman po ako. Ingat ka sa mga yan, maraming lokong bata ngayon. Sabi ng guard. Di naman po siguro. Muling nangiti ang lalaki. Yung bata, oo. Kaso, may mga nag-uutos sa mga yan. Natahimik ng sandali ang lalaki. Oo nga ho eh. Sabi niya. Kaya nga po, pagkain ang binibigay ko. Napatingin ito sa parating na jeep at pinara yon. Sige po ya. Nang sumunod na araw, nakita ng guard sa loob ng kalapit na drugstore ang lalaki. Nagkakagulo doon. May mandurukot daw na nahuli. Anong nangyari? Tanong ng guard sa isang matandang lalaki nag-hysterical sa loob. Etong tarantadong to eh. Nahuli kong tinudukot yung pera ko. Nagulat ang guard nang makita ang lalaking med student. Sigurado ka ba, Manong? Tanong niya sa matandang may bitbit na lumang backpack. Kilala ko po ito eh. Baka naman, nagkakamali lang kayo. Hindi ah. Kitang-kita ko na nasa loob ng bulsa ng bag ko yung kamay niya. Tumingin ang guard sa lalaki. Totoo ba to, boy? Tanong niya. Mahina ang sagot ng binata. Nahulog po yung pera niya kaya binalik ko. Anong binalik? Singit ng matanda. Mandurukot yan. 2,000 ang pera ko pero 500 na lang tong natira. Kapkapan nyo yan, Chip. Tignan na lang natin sa CCTV. Suwestyon ng guard, sabay senya sa babaeng nasa likod ng counter. Hindi na. Umismid ang matanda. Hinihintay na ako ng apo kong may sakit eh. Ibinulsa niya ang 500 at nagmadaling naglakad palabas. Sinama ng guard ang estudyante sa loob ng opisina para panoorin ang CCTV.
Natahimik ang lahat sa nakita nila. Dumukot ng pitaka ang binatang nakatalikod. Kumuha ng 500 sa loob at pasimpleng ipinasok sa bulsa ng bag ng patanda. Napatingin silang lahat sa estudyanteng namumula ang muka. "Naku boy, bakit mo ginawa yun?" Sabi ng manager ng drugstore. "Kasi po di daw sapat yung pera niya eh." Bulong ng binata. "May cancer pa naman po ang apo niya. Pero 3 gamot lang ang nabili niya." "Eh di sana sinabi mo yung totoo kanina." Sabi ng isang kahera. Ang ingay naman kasi ng matanda eh. Sabi ng isa pa. Mukhang ang peke yung reseta niya eh. Malamang yun bumibili ng pain relievers gamit ng peking reseta. Tapos ibebenta niya sa labas ng mas malaking halaga. Sabay lumabas ng drugstore ang guard at ang estudyante. "Ano, natuto ka na?" Tanong ng guard. Tumangulang ang lalaki. "Sa susunod, piliin mo yung mga tutulungan mo ah." Muling tumango ang lalaki. "Salamat po ya." "Oh, may pamasahe ka pa ba?" Tanong ng guard na naglabas ng pitaka. "Meron pa po ya." Ngumiti ito. Hindi makapaniwala ang guard na nakaya pa nitong ngumiti. Napasimangot siya at tinapik ang lalaki sa likod. "Sige, mag-iingat ka pag uwi. Maraming siraulo ngayon sa mundo." Kasama na naman niya ang batang nanlilimos ng sumunod na mga araw. Laging nililibre ng lalaki ang paslit sa lugawan. At minsan pa ay nakita ng guard na pumasok sila sa loob ng Jolly Buzz. "Haba, pasensado ah." Napabulong ang guard sa sarili. Masayang lumabas ang bata na may dalang isang bucket ng manok. "Oh, anong okasyon?" Tanong niya sa binatang palapit sa kanya. "Birthday daw po ni Bing," sabi ng lalaki. "Di pa raw sila kasi nakakatikim ng chicken jolly eh, kaya binilan ko siya." Nagabot ito ng paper bag at soft drinks sa guard. "Ano to?" Tanong ng guard. "Para sa niya." Nakangiting sabi ng lalaki. "Naku boy, nag-abala ka pa. Oh, ilang taon na raw ba siya?" Tanong niya habang umiinom ng soft drinks. 8 daw po eh. Siya daw po yung panganay sa 8 magkakapatid. Ganadong nagkwento ang binata. Sa kabilang barangay pa raw sila nakatira. Nilalakad lang daw niya yung hanggang rito araw-araw after classes niya sa umaga. Ganun ba? Tugon ng guard habang nakasimangot. "Opo ya. Alam niyo po ba, nakakuha daw siya minsan ng 1,000 sa panlilimos lang?" Dagdag pa ng lalaki. "Kaya lang, higit sa kalahati daw nun, kinukuha ng mga cotton cup sa may highway." Ay, natural na yun. Lalong napasimangot ang guard. "Pero di po ba ang sama nun?" Pilit ng lalaki. Ganun talaga yung mundo eh." Natahimik na lang ang binatang nakatitig sa kanya. "Ah, sige ya. Uwi na po ako." Malungkot ang mukha ng lalaki. "Siya, mag-iingat ka ah." Tinitigan siya ng guard. "Noong isang gabi may nakita raw na katawan dyan sa may highway. Matandang lalaki raw, mukhang na-hold up. Wala na raw laman yung dala niyang backpack." "Okay lang ya, nandyan naman po kayo eh." Nakangiti uli ang lalaki bago sumakay ng jeep. Madalas pa silang magkita, ang estudyante at ang guard. Pero ni minsan ay hindi nila naitanong ang pangalan ng isa't isa. Isang hapon, habang pinapanood ng guard na kumakain ng dalawa sa lugawan, nagulat siya nang pareho silang tumayo at magtungo sa drugstore. "May problema ba?" Tanong ng guard nang lumapit sa binata para maghintay ng sasakyan. "May sakit daw po yung nanay ni Bing," sagot ng binata.
Ayun, binilang ko na lang siya ng paracetamol. Kumapa ng barya ang lalaki at natigilan. Huling pera ko na pala yun. Bulong nito. Napatingin ang guard at natawa. Sandali lang ya, nagwi-withdraw lang ako. Uy, wag na. Agad na naglabas ng pitaka ang guard. Ho? Namula ang mukha ng lalaki nang abutan siya nito ng 50. Tama na ba yan? Tanong niya. Yeah, sobra na to. Tsaka, nakakahiya naman po. Okay lang, balik mo na lang sa akin bukas. Sabi nito. Nasa likod ng mga ATM eh. Baka may mga humarang pa sa'yo. Dagdag pa niya. May nakita na naman kasing katawan kahapon. Pang-apat na yun. Lahat ng biktima may laslas sa leeg. Talaga po ya? Namutla ang lalaki. Oo, karamihan ba naman sa mga biktima kilalang sira ulo rito eh. Bahagyang nangiti ang guard. Dapat lagi kang mag-iingat. Huwag kang magtitiwala sa mga tao, lalo na kung di mo kilala. Buti na lang ya, bantay ka rito. Sabi ng binata. Alam ko, safe ako. Ngumiti siya. Sige po, ingat din po kayo lagi ya. Pinanood ng guard na sumakay ang lalaki at nagbuntong hininga. Wala ang bata kinabukasan. Nakita ng guard na naghihintay ang lalaki sa may lugawan. Ilang beses na rin itong napatingin sa kanyang relo. Nilapitan niya ito at kinamusta. Wala yata yung kaibigan mo? Tanong niya. Oo nga po makikibalita pa naman po ako sa nanay niya. Mukhang napalapit ka na sa batang yan Natawa ang guard. Mahilig ka ba sa mga bata? Ay, opo ya. Bala ko pong maging pediatrician balang araw. Nakangiti nitong sagot. Natawa ang guard. Ang bait mong bata. Sabi niya. Bihira ng tulad mo ngayon. Bago pa makasagot ang lalaki, napatingin nito sa likod ng guard at ngumiti. Eto na pala si Bing Sabi niya. Bumalik na sa pwesto ang guard. Nangiti siya habang pinapanood muli na bumili ng lugaw ang dalawa. Pero nagulat siya nang makitang hatak-hatak ng bata ang lalaki palayo. Papunta sa likod ng hilera ng mga tindahan. Papunta silang likod sa ATM? Tanong niya sa sarili. Baka may emergency na naman yung bata. Chief, alis na kami Ikaw nang bahala rito? Sabi ng boss niya na isinara na at kinandado ang harapan ng sanglaan. Sige po ma'am, ingat po kayo sa pag-uwi. Sagot niya. Pero hindi talaga siya mapakali. Nang makalis na ang boss niya, ay nagmamadali siyang nagpunta sa likod para kamustahin ang dalawa. Walang tao doon. Tanging sumabog na plastik ng lugaw ang nakita niya sa lapag. Agad siyang tumingin sa paligid at may narinig siyang sigaw mula sa isang madilim na eskinita. Nagmamadali siyang tumakbo papunta doon at natigilan siya sa kanyang nakita. Sabi niyo hindi niyo siya sasaktan. Ngawa ng bata sa tatlong lalaking nakapalibot sa kanila. Manahimik ka! Sigaw ng isa. Sabay sapak sa batang humagis at humampas sa pader na puro basura. Bing! Tawag ng estudyante sa batang nawalan ng malay. Galit siyang humarap sa lalaking nanakit dito. Nakuha niyo ng lahat ng pera sa wallet at ATM ko. Bakit sinaktan niyo pa rin si Bing? Tanong niya. Manahimik ka! Lalong humigpit ang kapit ng lalaki sa likod niya. Katiting lang ang nakuha namin sa'yo. Hala, tanggalin mo yung relo mo. Paano? Hawak mo ko. Sagot ng estudyante. Bitawan mo na pre. Kapayat niyan Hindi yan makakalaban. Sabi ng isa.
Binitawan din ng binata. Pinanood niya itong alisin ang relo sa kanang braso nang biglang mabilis na gumalaw ang kaliwang kamay nito at mawala sa harapan niya. May tumilamsik na dugo. Nagtaka pa ang lalaki nang makita niya kung saan iyon nanggaling. Jun! Sigaw ng kasamang lalaki. May napansin itong mabilis na dumaan sa harapan nito. Hindi na ito makahinga. Pinanood nitong mamula ang suot nitong kamiseta. Napaluhod sa lapag at bumagsak ng patagilid sa simento. Ha! Hiyaw ng ikatlong mama na sumugod sa binata. Dala ang mahabang kutsilyo. Balak nitong ibaon iyon sa dibdib ng lalaki nang paulit-ulit. Pero bigla itong yumuko. Napatingin siya sa pulang linya sa suot nitong kamiseta. Bumuka ang tiyan nitong malaki at lumawlaw ang kanyang bituka. Napasigaw pa ito. Ngunit naputol iyon nang may sumabunot sa kanya at maramdaman ang daan ng matalas ng dissecting blade sa kanyang leeg. Anong nangyayari dito? Nanginginig na kamay ng guard habang hawak ang barel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa tatlong lalaki na nakahandusay na ngayon sa lapag. Nasa likod ng ikatlo ang lalaking med student. Suot pa rin ito ang puting damit na wala ni isang mantsa ng dugo kahit na halos bumaha ng pulang likido sa paligid nila. Anong nangyayari dito? Tanong niyang muli sa lalaki. Ngumiti ito. Ang ngiti niyang napaka-inosente. Kuya, di po ba may pwesto kayo? Gumalaw ang lalaki. Para siyang sumasayaw sa pag-iwas niya sa tatlong dugo ang katawan sa lapag. Hindi po ba kayo hahanapin ng amo niyo? Hindi sumagot ang guard. Nasa harap na niya ang lalaking may maamong ngiti sa muka. Ginawa mo ba to? Tanong niya. Anong sa tingin mo, ya? Nakatitig sa kanya ang lalaki. Itinapat nito ang noo sa hawak niyang baril. Babarilin mo ba ako? Tanong nito habang wala na ang ngiti. Ibinaba ng guard ang baril. Nangiti muli ang kanyang kaharap. Ang bait mo, ya, sabi nito. Bihira na yung tulad mo ngayon. Tinapik siya nito sa balikat at marahang naglakad paalis ng eskinita. Hindi na sila nagkitang muli. Nawala na ang med student. Minsan nga, iniisip niya kung estudyante ba talaga yung nakausap niya at nakita niya. Napapailing na lang ang guard tuwing naaalala niya ang pangyayaring yun. Wala na ngang tunay na mabait sa mundo.